Okay, mapagpalang araw, makinig naman tayo patungkol kay Senator Ping Lacson. Kung ano ang gusto niyang mangyari, ang nais niya. Alam niyo si Senator Ping, dating pulis yan at naging PNP chief o 4-star general. Ika nga. At yan din ang nagpahinto ng Kotong Cups. Siya nagpauso niyan. Tsaka yung mga body camera ng mga pulis. Siya rin ang ano niyan. Para nga naman yung pulis, kung nag-aaresto siya at mayroong diskusyon, kung mayroon siyang body camera, kahit yung lang video, narinig kung ang pinag-uusapan. Siyempre, pag may video camera ka, pati mukha ng kausap mo, nakikita. Yan, naging malaking skandalo yan. Po, tsaka yung mga posas-posas. Siya rin nag-expose yan, si Senator Ping nung araw. Ayan, meron po tayo papakinggan patungkol dyan. Po, patungkol dyan kay Senator Ping. Makinig po tayo. Reaksyon ni Senator Ping Lacson sa mga pangyayari nitong nakalipas na mga araw, kaugnay ng mga recantation. Tulad dyan, itong 28 na mga former bodyguards ni Saldico na nagsabi na sila daw po ay pinilit lamang inumpluwensyahan, partikular ni Atty. Levito Baligot. Kasama na rin siyempre si Orly Gutesa. At sa Facebook page nitong si Senator Ping Lacson, nakalagay po ito, public official na nag-uudyok ng perjury, maaaring ma-disqualify sa anumang posisyon sa gobyerno. Basahin po natin ang kabuuan ng artikulo na ito sa webpage nitong si Senator Ping Lacson. Ang isang public official na nag-uudyok sa ibang tao na gumawa ng perjury ay maaaring ituring na principal sa paggawa ng krimen sa ng conspiracy theory. At dahil dito, ay maaaring sumailalim sa perpetual absolute disqualification sa paghawak ng pampublikong posisyon ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson. Binanggit ni Lacson ang Article 8 ng Revised Penal Code na nagsasaad na may conspiracy kapag dalawa o higit pang tao ang nagkasundo sa paggawa ng isang felony at mapagpasyahang isagawa ito. When two persons or more come to an agreement concerning a commission of offense, tapos kinumiti yun, conspiracy. Ngayon, ano ba yung subornation of perjury? A public official who induces another person to commit perjury may be treated as principal under conspiracy, Article 8 Penal Code. In the commission also an penalty of perpetual disqualification. Pabor na pabor ako dito mga tol. Para yung mga like ni Mike Defensor, Ante Marcoleta, na di umanong nagsulsol dito kay Orly Gutesa, ay na mabigyan ng pagkakataon na makapanungkula sa hinaharap, either by appointment or election. Kasi sinasabi, kung totoo yung kanyang second statement, na yung dalawa daw po na yan ang nag-udyok siya sa pamamagitan ng mga pangako na hindi naman daw po tinupad para magsalita laban sa mga taong binanggit niya. Sa ilalim ng Article 8 ng Revised Penal Code na tumatalakay sa conspiracy at proposal to commit a felony, ang conspiracy ay kinabibilangan ng dalawa o higit pang taong nagkakasundo na gumawa ng krimen, habang may proposal kapag ang isang taong nagpasya ng gumawa ng felony ay mumungkat ng pagsasagawa nito sa isa o higit pang. Sa ilalim naman ng Article 17 ng Revised Penal Code, kabilang sa itinuturing na principal ang those who directly force or induce others to commit it. O sa madaling pangunawa, sila po yung tinatawag na principal by inducement. Nag-udyok, nag-utos. Yan ha. Ang perjury ay felony at public offense kung saan ang parusa ay presyon mayor in its minimum period
sa ilalim ng Article 183 ng Revised Penal Code na inamyendahan ng Republic Act 11594. By the way, yung felony na binanggit dito, simple lang, krimen sa madaling pangunawa. Kaya lamang tinatawag mga tol na felony kasi yung paglabag sa batas nasa loob ng Revised Penal Code. Lahat ng mga paglabag sa batas kapag nakasulat sa Revised Penal Code ay tinatawag na felony. Tama ba? Top 2, pakibasa mo nga kung ano yung isinasaad sa Revised Penal Code Article 3. Teka, silipin ko lang. Tama ang paliwanag mo. Ang felony ay krimen sa ilalim ng Revised Penal Code. At sa Article 3, nakasaad na ang felonies ay nagagawa either sa pamamagitan ng panloloko o sinadyang intensyon, iyon ang dolo o sa kulpa. Ibig sabihin ay dahil sa kapabayan, imprudence o kakulangan sa pag-iingat. Sa madaling salita, pwedeng sinadya o dahil sa kapabayaan. Tama ang punto mo sa pagpapagawa. Linawin natin top 2. Sabihin ng felony. Linawin natin top 2 Pag sinabing dolo, sinadya, may criminal intent. Kapag sinabing kulpa, maaaring produkto ng kapabayaan, lack of foresight, lack of skill, at ano pa yung isa? Imprudence. Yan. Galing ni top 2. Nakakabilib talaga tong co-host natin mga tol, ano? Di, AI po ito. AI po yung kausap ko mga tol, ha? Siya po si ChatGPT. O, sa huli mga tol, ito po mga pinag-uusapan natin na topic, no? Produkto po ito ng mga sirkumstansya na gawa mismo kay Robin Padilla ng kanyang asawa. Kung hindi nakikialam sa politika, kung hindi actively nagpa-participate sa public discourse ang kanyang asawa, hindi siya mako-call out dito. Si Undersecretary Claire Castro, kung nag-iisip ng tama yung guro at kung pinananatili niya ang pamantayan na dapat apolitical ang isang guro, hindi siya ngayon mako-call out ng public at posibleng maharap sa kasong kriminal at administratibo. Kung walang mga nag-uudyok para magsinungaling, lumika ng mga kung ano-anong kwento, walang sasabihin na ganito si Senator Ping Lacson. Kaya sana, no, tayo bilang Pilipino, hindi ko naman ini-impose sa inyo ang paniniwala ko dahil after all, ang paniniwala natin maaaring magkakaiba. Pero doon lang ako sa lagi nating sinasabi dito sa ating programa. Kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Hanggang dito na lang mga tol. Keep safe. See you always. Bye for now. Sa kolektibong kilos tungo sa pagbabago ng ating pag-iisip, pananalita at gawain. Bagong Pilipinas is addressed to all government officials and employees and citizens of this country. It is an invitation to all of us to think about being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. It is a call for transformation, the transformation of our idea of being a Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society. Bagong Pilipinas transcends this administration. Ito ay hindi pagtakip sa kung anumang mga kakulangan ang meron. Ito ay imbitasyon sa bawat isa na kabahagi ka sa paghahanda at pagpapaganda ng ating bansa. Malaki ang inyong may tutulong, mahalaga ang inyong ginagawa. Ang disiplina, pagiging mahusay at magaling sa kanya-kanyang larangan, at pagmamahal sa bayan. Ito ang mga sangkap ng isang makabagong Pilipino na ating isinusulong. Ngunit hindi lang ito ang mensahe ng bagong Pilipinas. Binibigyan din dito ang kalagahan ng maayos na trabaho mula sa amin sa pamahalaan. Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people, change must begin from government. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pupukpukin na maging maayos ang ating mga lingkuran. Una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. Yung sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti.
ang mga hindi tapat at nangungulugbat. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Pangatlo, bawal ang mga pangkapi at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Tapos na ang panahon ng pagkukuyakoy sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Ang tagumpay ng panawagan na ito ay nakasalalay sa ating pagkakaisa. Sa isang bagong Pilipinas, walang puwang ang mga paninira at paghahatakang pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Mabuhay ang bawat Pilipino, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas! Maliwanag, kaibigan. Yung gustong mangyari ni Ping Lacson, sana maging totoo yun. Para maturuan yung mga nasa gobyerno. Kasi, kita niyo po, kumanta na si Gudesa. Anong sabi ni Gudesa? Ang gumawa ng script, sino yung gumawa ng script? Sino nagpanotaryo ng script? Yan. Marcoleta, Mike Defensor, pati yung manugang ni Mike Defensor. Sa tagasulat. Ayon kay Bunyog. Kita nyo? Alam nyo talagang tama ang Pangulo. Ang pagbabago nagsisimula sa gobyerno. Kapag empleyado ka ng gobyerno, gobyerno ka. Gobyerno ka. Dapat sa iyo magsimula ang pagbabago. Ano sabi niya? Bawal ang kuya-kuyakoy. Tama na. Yung matandang sistema, pakuya-kuya. Eh, di ba, ang uso sa mga opisina ng gobyerno, bagay sa mga pribado, mayroong ganyan eh. Papasok. Diba, alas 8 yung time in. Pumasok. Pagdating sa mesa niya, doon siya nagsusuklay, doon siya nagbe-makeup, doon siya nagpapaganda. Oh, pero naka-timing na siya. Umandar na yung araw niya. Tapos sabi naman customer, ano ba ito? Di ba? Kayo mga, ako naranasan ko yung ganyan eh. Nandun na yung tao, hanggat wala siya tinatawag ko, o sige na, hindi tayo makagalaw. Nakatingin lang tayo sa kanya. Naghihintay tayo ng go na magsilbi siya. Makikita yun, nagsusuklay, nagpapabango, nagpapaganda. Oh. Bawa, sabihin nyo na, inabot ka ng 30 minutos, so kulang-kulang sa 1 oras. Diba? Sayang yung oras. Pero sa kanya hindi. Kasi may bayad na siya, nag-bandi class siya, nagsimula na yung bayad. Pero totoo, hindi pa siya nagtatrabaho. Nagpapaganda siya. Dapat yung pagpapaganda sa bahay mo gawin. Di ba ganon? Pero hindi. Wala talaga. Wala talaga. Nakakalungkot po yan, ano? Yung pagbabago, dapat sa gobyerno nagsisimula. Kaya nga bagong Pilipinas eh. Sabi, lumang Pilipinas pinalitan, kaya bagong Pilipinas na. Wala tayong magawa. Ganun talaga ang buhay eh. Ganyan talaga ang buhay. Nakakapanghinayang ano. Kaya kumisa ng empleyado ng gobyerno, tanggapan ng gobyerno, kapintasan.
O di ba, yun sa mga ospital na lang. Saka nagpa-doktor sa gobyerno. Tignan nyo. Ako, naranasan ko magpa-doktor sa gobyerno. Nakapila ako madaling araw. Pero ang pagtanggap ng card, yung card sa ospital, alas 8. Sipin mo, alas 4 gigising ka. Pupunta ka sa ospital para at least nasa una ka. Tapos, kukunin yung card mo. Alas 8. Siyempre, waiwalayin pa nila sa ospital yung kung anong patitignan mo. Tapos, darating ang doktor. Alas 11. Doon pala magpapaksyon ng ospital. Sipin mo, alas 4 nakagising ka na. Tapos magtatawag ang doktor. Yung kanyang assistant nurse. Alas 11 na. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7 oras ka na nakamukmok sa ospital. Bakit? Gobyerno eh. Gobyerno. Sino yung kawawa? Di taong bayan. Sabi nila, mas maganda pa sa mga pribado. Tama nga naman. Kasi pagdating mo, may inaasikaso ka. Pero, kailangan may pera ka. Ito sa gobyerno, nakikilibre ka kasi. Nakikilibre ka. Gusto mo nga bilyon libre. Sipin mo, 7 oras ka nakatenga ron. Ang masakit yun, nakapila ka, wala kang mas maganda nga, walang upuan. Nakatayo kayo, para kayo. Naranasan ko yan. Nakatayo kami lahat. Pagka biglang umulan, bigla kayo sasambulat kayo. Siyempre, wala. Nasa labas kayo eh. Merong mga medyo nadidevelop. Ewan ko. Sa lahat ng pampublikong ospital. Talagang luluwa ka ng konsumisyon. Sabi niya, anong klaseng yan? Tanggapin nyo man yan at hindi. Yan ang buong katotohanan po. Hindi tayo naninira. Pero yan ang totoong nangyayari. Yan ang nangyayari. At tayo magawa eh. Nagkikilibre tayo. Kaya ang katwiran ko, nagkikilibre ka, magtiis ka. Talagang magtitiis ka, nakatayo ka. Sipin nyo yan. Ganyan. Yung iba doon na natutulog sa ospital. Naranasan ko rin yan. Nagpunta ako ng maga. Nakapila pala doon na natutulog. Sa ko naranasan yan. Sa PGH, natutulog sila doon. Sa Philippine Orthopedic, sa Quezon City, natutulog sila. Sabi ko, nakapila ba ito? Opo. Nakapila sila pero doon sila natutulog. Kasi may mga ospital kasi na, halimbawa, ang sakit mo, sige, magbigay ko ng halimbawa. Halimbawa, ang sakit mo sa puso. O sasabihin ng doktor, hanggang 10 pasyente lang tayo ha. Nagkataon, 15 kayo. O sino yung 15? Yung 10 nauna, sila lang ang accommodate nila. Kaya yung 5, yan, doon na lang matutulog. Napupunta na ng ating gabi, doon na sila matutulog. Yung ibang ospital naman, bibigyan sila ng number,
para bukas sabi nila, kayo na yung mauuna. Eh kasi nga, nakikilibre ka lang. Ang masakit, si doktor hindi darating. Yun ang mahirap, kaibigan. Hindi darating si doktor. Oh. Ganyan po. Kailangan kayo ang maging halimbawa ng pagbabago. Kayong nasa gobyerno. Kaya tama si Bongbong si Pangulong Bongbong. Nagsisimula ang pagbabago sa gobyerno. Ako, wala tayong political color dito, kaya hindi kayo dapat magalit sa akin. Sige po, tingin yung kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.